our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon. So basta 10 p.m. Nandyan yan. Pastor Alexander Santos mga kapatid versus Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Ang topic nila ngayon ay once save, always save ay biblical. So affirmative dito si Pastor Alexander. At negative naman si Pastor Cesar mga kapatid. Ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa cross, at meron tayong 5 minutes ng final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Total yan of 2 hours mga kapatid kung hindi lang masyadong nag-o-object. At sa ating rules, syempre standard rules ng Russia TV yan. Hindi naman sila bago sa ating platform. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran dito? Yes, sir. At ating negative? Okay. Okay ko dyan sa ating rules. Okay, thank you. At before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, sa makakapanood nito. Baka hindi pa kayo kilala. At syempre, baka pwede nyo din ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito? Anahin natin si Pastor. Affirmative. Pakilala po. Hello, good evening sa lahat. Pastor Cesar, good evening sa iyo. Nagkalaban na kami nito once. Maganda ang debate namin. At ito pa rin ang inyong protector ng blood ni Jesus Christ. Super cute pa rin. Alexander Santos na pastor sa iba. Brother at mainly evangelist. So, nagsimula yung labanan na to sa comments ni Pastor Cesar. Hinamon niya ako regarding OSAS.
Sa mga hindi nakakaalam ng OSAS, ang OSAS ay once you are saved, you are always saved. Galing sa faith mo sa ginawa ni Jesus Christ. Ulitin ko ha, once saved, always saved. Ang ibig sabihin niyan ay ligtas ka once you believed sa blood justification na ginawa ni Jesus Christ at walang maintenance of works or repentance. At iyan ang makikita nyo. Ito ang magandang debate. Sana magustuhan nyo. At kay Brother Rasha, thank you sa mga makikinig. May God bless us all in Jesus' name. Okay, at yung tututol naman, pakilala ka, Pastor. Okay, magandang gabi sa kapatid na ating pong tagapagkinig ngayong gabi. Ito po ay ating pong talakayin tungkol sa usas kasi ako po ay medyo ako nito sa topic na ito, medyo excited ako kasi yan nga yung ating ditong titingnan kung ano ba yung ating dapat paniwalaan dito. Na ang tao ba talaga ay ligtas na mula nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Yan lang po at gusto sa lahat. Puri ng Panginoon. Thank you. Okay, mga kapatid. So kung gusto Okay niyo na, okay na. Brother Russia. Okay. So kung gusto niyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon, mga kapatid, or you can comment at highlights or at followers kung gusto niyo na mas marami pang makapanood ng debate na ito. Siyempre, huwag kayong mahiyang magtanong dyan, mga kapatid, or mag-comment kayo kung ano o sino yung pumapabor. Dahil mamaya, babasahin ko yan, yung lahat ng comment ninyo, mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang OSAS ay biblical. Pastor Alexander, your time starts now, bro. Gawin nating simple and precise. Bakit biblical ang OSAS? Pag nawala, Pastor Cesar, pakimute, Pastor Cesar, para mas maliwanag. Okay. So, okay. kapag, Sabi ko na sa mo yun. para siya, pakistop Okay. yung tag ko. Sabi natin, ito. Pwede set, Ito pwede pala, set. okay. Yeah. Ito pala, okay. Okay na. Ayan. Okay, to simplify, simpleng explanation, bakit nyo dapat intindihin or paniwalaan na ang OSAS ay biblical na once you believe sa ginawa ni Jesus Christ, ikaw ay ligtas hanggang sa mamatay ka or ma-rapture ka. So, ibig sabihin ng hanggang, meron niyang limited time. Merong tinatawag na timeline. At ang isang contradiction dito, kaya biblical ang OSAS sa timeline na to, pag nawala ang kaligtasan, paano mo ibabalik? So, Apostle Paul, sinabi niya lahat ito. Sinabi niya na justified sa Romans 5:9, you're justified from the blood of Jesus Christ. You are reconciled with Him. So, paano ka na-reconciled? Paano ka na-justify? Kasi yung sinabi ni Jesus Christ na mamatay siya, yung blood niya is a or the ransom for all who believes. So, pag naniwala ka doon sa ginawa niya, ito ang tinatawag na gift. Regalo ang kaligtasan na to, again, sa timeline ng after the resurrection. Yung timeline na after the resurrection ay panahon natin ngayon. So, ano ang sabi ng Panginoon kay Paul? For by grace are ye saved through faith. And it's not of yourself. Ibig sabihin, wala kang abono or maintenance dito. It is the gift of God. Regalo daw to. Saan galing ang regalo? Doon sa cross. Yung sinabi niya, yung blood niya, yung ginawa niya is a or the only ransom for all who believes. It is not of works, so no man should boast. So, ibig sabihin, wala kang gagawin dito. All you have to do is to have faith. Ang nakakalimutan kasi ninyo ay yung timeline. Ang sinasabi kong presentation nito,
na blood justification, sanctification para sa pamumuhay ng Christian, good or bad, i-judge sa judgment seat of Christ sa 2 Corinthians 5:10, na lahat ng gawa ng katawan ay huhusgahan. Ibig sabihin, lahat ng serbisyo ng ligtas na tao, huhusgahan ng gawa, mabuti o masama. Ligtas ang kaluluwa. Ang timeline nito ay from Romans to Philemon. 13 books ito na walang nawawalang kaligtasan. So pag pumunta ka sa timeline ng 4 canon gospels ng Matthew, Mark, Luke, and John, iba ang salvation doon, merong pagkakaiba at merong similarity. Ano example nun? Sa John 3:16, ito ang spiritual message sa buong mundo. Buhay si Jesus Christ ito, tandaan nyo ha. Jesus came down as a Jew to preach to the Jews. Okay, so ang message niya is spiritually, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth will not perish, but have everlasting life. Iyan ang message na spiritual. Saan maniniwala? As a King, the Messiah, the Christ, the Son of Man, the Son of God. Yun lang ang paniwalaan mo nung buhay siya, ligtas ka. However, pagdating sa Matthew 24 or any part of Matthew, sinasabi, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sanabi niya lang kanina sa John, the one who believed the Son or the only begotten Son will not perish but will have everlasting life. Just believe. So ano yung paniniwalaan? As a King, as Christ, as the Messiah, as the Son of God, as the Son of Man, na siya ang the only messenger, the only way to heaven. Diba? No one comes to the Father but through me. Pero pagdating doon sa Matthew, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, nagkaroon ng pagkakaiba. Why? Kasi yung message ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John ay message of salvation after the resurrection, message of postponement of His, tawag dito, yung pagiging hari after the rapture, meaning doon sa tribulation timeline, and at the same time, message niya sa paghahari niya sa kingdom na pagbaba niya, 1,000 millennial kingdom. So tatlong message ang makikita mo about salvation dito sa Matthew, Mark, Luke, and John. So paano mo ma-differentiate yan? Pag nung namatay siya, hindi niya tinawag si Peter, tinawag niya si Paul. Ano ang pagkakaiba? Sabi niya kay Paul, Paul, preach to the Gentile. So ano sabi ni Paul? I am the apostle for the Gentiles. Sinabi niya sa mga Hudyo, all of your secrets or the secrets of man ay ma-judge according to my gospel. So anong gospel yon? Gospel of grace or grace gospel under Paul from Jesus Christ. Nung buhay siya, sino tinawag niya? Pag pumunta ka sa Matthew 10, 5 through 8, tinawag niya ang 12 apostles, leader si Paul, ang sabi niya, go not to the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Peter, do not go to the Gentiles. Paul, go to the Gentiles. Paano mo i-differentiate? Buhay siya nung tinawag si Peter, after the resurrection, nung tinawag niya si Paul. So magkaiba, di ba? So kailangan ma-identify niyo yan. Romans to Philemon, sinulat ni Apostle Paul. Hebrews, marami nagsasabi na ito daw ay hindi sinulat ni Apostle Paul. Again, makita niyo ang pagkakaiba. Sa Romans to Philemon, hindi nawawala ang salvation. Sa Matthew, Mark, Luke, and John, nawawala at hindi nawawala ang salvation. Mixed. So ngayon, after the resurrection, after the rapture na tayo ngayon. Sa after the resurrection, hindi nawawala ang salvation. Romans to Philemon. After the rapture, eto na ang message ni Paul.
sabi ni Paul, kung nawawala ang kaligtasan, Hebrews 6, 4-6, kaila Pastor Cesar, nawawala ang kaligtasan kasi kailangan may gagawin ka. Kung nawawala, ito ang sabi ni Paul, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him in an open shame. So ang ibig sabihin nito, if they shall fall away, ibig sabihin pag nagkasala sila, it is impossible to renew them again unto repentance. Ang ginagawa lang nila, ibinabalik na nila ulit ang pagkamatay ni Jesus Christ. So if you lose your salvation, sabi ni Apostle Paul, it is impossible to put it back. Bakit imposible at bakit kanina sabi niya hindi na mawawala? Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung doktrina sa Old Testament. Sa Old Testament, you have to kill an animal pertaining to temporary blood sacrifice. At inaalagaan ng Panginoon niyang mga nation of Israel, pinipili niya kung sino ang gagamitin niya para ma-retain ang pagbaba niya. So nung bumaba siya, wala nang pumapatay ng animal, di ba? Wala na. So yun na ang dapat sundin, yun na ang dapat sambahin. So ang kailangan, i-declare siya na king. Pero dahil sa mawawasak ang kanilang business, the Pharisees kill him or crucify him. So naiwan yung message niya na ang manatili hanggang wakas ay maliligtas, na postpone yun, at here comes another timeline na ibinigay kay Apostle Paul, preach to the Gentiles, preach about my blood, preach about my mercy, and that is the salvation today. Nandito tayo ngayon. Pag pinalagpas nyo to, pupunta tayo sa Hebrews na pag nagkasala ka, which is the mark of the beast, hindi mo na pwedeng ibalik kasi you cannot repent it. Ibig sabihin ng repent, you cannot change your heart or either change your mind to say, Lord, forgive me, kasi there is no more blood sacrifice. Kaya nga sabi sa Hebrews 10:26, if you sin willfully, no more sacrifice for sin. No more sacrifice. Wala ng blood, wala ng restrainer, kasi na-rapture na ang timeline ng Christian. So, you have to understand that pag hindi nyo nakita yan, you cannot see the kingdom of God or the salvation by faith through or from the blood of Jesus Christ. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating negative cross-examination. Pastor, pa-unmute mo na, 7 minutes para sa'yo. So Cesar, pa-unmute. Okay na? Ayan, proceed Pastor. Ayan. Okay. Yan, Pastor. Okay. Pastor, Lahat ba lang, lahat ba lang, oh? Okay. Sige lang. Go na, okay na? sige, Pastor. Okay. Ito ang tanong. Pastor, lahat ba lang tumatawag sa Panginoon ay mananampalataya? Mananampalataya, lahat na tumawag sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon? Yes or no? No, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay tunay na mananampalataya. Binigyan niya ng warning sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay mapupunta sa Kingdom of Heaven kasi ang iba ay nagdepende sa work. Kaya sabi niya sa 23, I knew you not. Kasi ang salvation is from my blood, depart from me. Sabi niya, yung mga gawa na to, hindi makakapasa. So, hindi lahat ng tumatawag ay justified from the blood of Jesus Christ. Next question. Okay na? Yun, okay. Yung mga apostol ni Kristo ba ay ligtas na rin? Sila ay sumampalataya sa Panginoon, yung mga apostol ni Kristo. Yes, except from Judas. Okay? Kasi may purpose si Judas na ang tinitingnan ng Panginoon ay ang heart ng tao. Ang heart ng tao ang napaka-importante. Kahit sa pagbibigay ng pera, ang heart ang tinitingnan, hindi yung amount. So, alam ko sasabihin mo si Apostle Judas ay na apostle, ay bakit hindi ligtas? May purpose ang Panginoon dyan na kalimitan na ginagamit ninyong excuse bakit siya ay hindi ligtas.
Okay, okay. Bukod kay Judas, okay. Ngayon, itong ibang apostol na inutusan ni Kristo, sila ba sumunod, yes or no? Yes, sumunod sila. Sumunod sila sa utos, yung timeline na yon na sinasabi ko na buhay pa siya, ang purpose niya is to be a king. Si Judas nagpagaling din na utusan yan. Pero hindi ibig sabihin nun ay bakit question nga, bakit hindi siya ligtas? Tandaan nyo, ang lagi nyo isipin, ano ba ang purpose ni Jesus Christ? Bakit siya bumaba? To be a king, to be the king of the Jew and king of the world. Yun ang purpose. Tapos punta ka sa osas pagdating ng after the resurrection. Ganun ang dapat maintindihan. Next question. Okay. Okay. Tanong pa rin. Ito, tanong. Kung ligtas na mga tao mula nang natapos yung kanyang pagkamatay sa krus ni Kristo, ligtas na ba tayo? Lahat ng tao na ng kanyang dugo, na kanyang tinubos? So, Ako ligtas ngayon. Ngayon, okay? Hindi ko alam ikaw. Ako ligtas ako kasi yes, ligtas ako na blood justified. Kaya tayo magkalaban dito kasi against ka sa blood justification. Ang niligtas sa akin ay yung kaluluwa ko na sinelyuhan niya na sinabi niya grieve not. Ibig sabihin nun, wag mo masyadong i-down ang sarili mo kung nagkakamali ka kasi hindi kita iiwanan until the redemption. Next question. okay, ito pa. Okay, kung ligtas ka na pala, okay, naniniwala ka na si Kristo ay babalik sa second coming, yes or no? Yes, babalik siya sa second coming at isa ako sa kasama doon na kasama niya sa second coming. Kasi ang iniintay niyo na second coming, akala niyo sasalubungin niyo ang Panginoon sa pagbaba niya. Hindi, kukunin muna kami as raptured in the clouds, in the air, sa 1 Thessalonians 4:16 through 17. Tapos pag binalikan kayo na yung magsasabi na, Lord, Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Lord, Lord, gumawa kami ng magaganda. Kaya sabi niya, depart from me. I knew you not. Next question. Okay. Ayon sa Juan 14:1, sabi ng Panginoon, ako'y aakyat at ipaghanda ko kayo ng mga silid at ako'y babalik kung naipaghanda na. Ibig sabihin ba, yung mga pagbalik ni Kristo, anong purpose niya? Magligtas o hindi magligtas? O hindi, ligtas na. Ang sinasabi mo, kulang yan sa study, iyan ang tinatawag na ways ng pagpapakasal ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo ngayon, tradition yan na bago ikasal, aalis muna, babalikan yung bride. So yung sinasabi niyang aalis siya, yun ang sinasabi niyang preparation ng mga bahay namin at babalikan niya kasi we as the body of Christ considered as His bride. So ginagamit niya yon as tradition of the Jews for marriage. Okay. Ayon sa Revelation chapter 12, narito ito at dala ko ang aking gala. Barasa pa kayo ulit. Barasa na. Okay. Oo, kasi tumulong sa bintana kaya nagalaw yung ng wifi. Okay. Okay, tanong. Ayon sa pahayag Revelation chapter 22, ano ang Brother Rasha, medyo hindi ko talaga makuha yung question, Brother Rasha. Okay. Yung Okay. Ganito, Pastor. Baka pwede lumipat kahit dalawang step lang. Medyo lumayo. Okay. Try natin yung ibang lugar. Yan, siguro. Diyan siguro. Diyan. Okay. Okay, try Pastor. Try mo, Pastor. Okay, ito tanong. Ayon sa Revelation chapter 22:12, sabi ng Panginoon, ito upang kayo ay gandaan sa inyong magawa. Pastor, Brother Rasha, wala talaga, Pastor. Brother Rasha, mahirap talaga intindihin. Ganito, Pastor. Yung ano mo talaga, yung signal. Hanap ka ulit ng lugar. Di lang. Hanap ka ng magandang pwesto. Ang pwesto dyan.
Mas malapit sa Wala, bintana kung wala eh. pwede. Dala kasi lubat eh. Dala. Mas malapit sa bintana kung kaya. Oo nga, oo. Dala, hanapan natin yung magandang pwesto. Yan. Ituloy mo nga yan. Diyan ka. Ito, ito, ganyan. Yan daw, try daw. Okay, nasa pintuan ako. Oh, try daw dyan. Okay. Hello. Sige. Okay na to? Malinaw. Sige. Okay na, di ba? Okay. Okay. Ito ang ating tanong kay Pastor. Ito, maganda to eh. Sa aklat ng pahayag, sa Revelation chapter 22. Ito yung tanong ko. Ano ang bibigyan ng gantimpala ni Kristo pagparito? Yung gumagawa o yung hindi gumagawa? Yung hindi gumagawa, walang gantimpala sa impyerno yon. Yung gumagawa ay bibigyan niya ng gantimpala, which is kaligtasan. At iyan ay hindi na time ng Christian. Yan ay yung tinatawag na the Great White Throne Judgment. Wala na kami dyan. From Revelation 6 to 22, wala ng Christian. Tribulation, saints, and end of the world. Magkaiba yan. Okay. Okay. Magkaiba ba? Sabihin ba na ang sa cross, pinipila ko. Brother Rasha, Meron it's very hard to understand. Pare. Nawala. Ito siguro. Ayan. Ayan. Ito tanong ko. Ibig sabihin, Pastor, yung kaligtasan pala na once and elusive ay pinipila ni Kristo. Hindi lahat. Pinipili. Mali yan. No, mali yan. Ang once saved, always saved ay yung pumili sa ginawa ni Jesus Christ. Ulitin ko ha, ang once saved, always saved, yung pumili sa ginawa ni Jesus Christ under the preaching of Apostle Paul. Pag pumunta ka sa Revelation, inutusan ni Jesus Christ si John na i-declare ko anong nangyari noon, nangyayari ngayon, at mangyayari sa future. So yung pinag-aralan mo, wala ng Christian dyan, kaya gumagawa ng ganyan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa kanyang presentasyon. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Manoy Jimwell Vlog, go CFD Pastor Baladad, nakaantabay na. Shoutout din kay Jimson Rafael. Kailan pa naging biblical ang OSAS? Once sira, always sira. Mark my word to all OSAS believers. Shoutout din mga kapatid kay Dan Zelner. Paki-explain ang justification, brother. Shoutout din kay Denmar Santiago. Pwede mo po bang makadebate? Tutulan ko yung OSAS. Isang hamon na naman kay Pastor Alex. Shoutout din kay Alfonso Tan, si San Judas po, apostol, tagasunod ni Kristo, gumawa ng mga himala at sumunod kay Kristo at aral ng Diyos. OSAS pa rin po ba siya? Nagtatanong lang po. At sana po paki-explain. Based po sana sa Biblia, hindi po kwento. Shoutout din kay Torella Rodelin, OSAS pa rin. Alfonso Tan, aray mo. Pearl Gabin, sabi niya, go Pastor Baladad. Shoutout din mga kapatid dito kay Alfonso Tan. Example po yan si Judas na nawawala talagang kaligtasan. Shoutout din kay Ron Fernando. Ang pro-OSAS at anti-OSAS ay parehong ligtas. Both daw at sinasang-ayunan yan ni Pastor Jeramel Amlon. Shoutout din kay Pastor ha. At Torella Rodelin, we are saved by grace and God through faith, working through love. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz ng Baptist. Sabi niya, watching, congrats Pastor Alex. At Pearl, sabi niya, delikado talagang OSAS. Walang ganun. May utos si Kristo, dapat sundin natin. At mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative. First presentation, Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Your time starts now. Okay. Okay. At ako po ay natutuwa sabagat ito po ating debate ngayon ay mahalaga ito dahil ito po ay limuot na usapin. Una, kung yung palang sabi ni Pastor kanina na once saved, always saved, ibig sabihin pala, ligtas na tayo. Bakit kailangan pa si Kristo babalik? Anong po na babalik siya upang itas at lubusan maligtas ng mga para sa kanya, lubusan talaga. Yan yung ano talaga yung na kasama ng Panginoon kasi yun na yun kasama ka sa langit ano ka na
idadalhin ka niya eh. Kaya yun ang aking sinasabi na kung sabihin natin ngayon na tayo ligtas na, hindi po natin masiguro sapagkat mayroong mga tumatalo. Sabi sa Matthew 24, okay. Kaya ako ay naniniwala na hindi lahat talaga maligtas kasi nga po sabi dun sa Matthew 24, ang manatiling tapat. Marami ngayong backslider eh. Okay. Marami ngayon na tumatalikod. Nakita naman natin yung mga nangyayari sa ating panahon. Marami tumatalikod kaya mga magagaling pa na evangelist, di ba? Nasangkot sa mga korupsyon, mga illegal. Ano ba yan? Korupsyon, hindi. Hebreo 10, 38. O, paglikod ay hindi nagdugod ang Diyos. Usa. Tumalikod ka sa panungkulan, ikaw hindi ka nalugdan. Hebreo 10:38. Hebreo 10:38. Kaya ano na yung mga pastor ngayon na nahiwalay sa gawain sa mga immoral, mga korupsyon, ganyan. Ano na eh. Mga kasi nga, wala mga liman dito sa debate. Kundi ang ating paksa, usas. Kung ligtas na tayo lahat, paano ngayon yung sabi sa pahayag, chapter 20, verse 13 to 15, ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos at hahatulan ayon sa kanilang magawa. O, ito muna, hahatulan tayo. Kung wala tayong ginagawa, ulit, ligtas po tayo. Kundi tayo ay makatanggap ng tinatawag na kaligtasan ayon sa ating gawa. Kung ito mabuti o masama. Ngayon, ang ating pong justification, yung ating paglilinis, tama yun eh. Unang Korinto 6, chapter 13, kayo'y nilinis na. Nilinis tayo sa dugo ni Kristo. Tama yun eh, nilinis tayo. Ang tanong lang dyan, ang tao ba, patuloy ba na pinanghawakan yung paglilinis? Unang Korinto 15, maliban kung inyong panghawakan ang inyong pananampalataya, maliban na lang kung inyong pinanghawakan. Ang iba kasi tumatalikod eh. Ngayon, kung ka lang na ikaw nakatayo ka, mabuhal ka. Yan ang mga delikado dyan na kasi hindi mo pwedeng sabi na, ligtas na ako. Kung pensa ka na, sabi nga ng Biblia, ang ating kaaway ay parang diablo na umatungan, nagharap ng masisila. Marami ngayon ng mga tao na kung saan natalikod na pananampalataya, ligtas pa ba yun? Hindi na yun, ligtas kasi nga, tumalikod na eh. Yan ang aking ibig sabihin dyan, punto. Kaya, ang kaligtasan talaga, hindi nawawalaan yung biyaya ng Diyos. Nandun yan eh, yung ginawa ni Kristo eh, nandun yan eh. Ang tao lang talaga nahiwalay. Alam mo, si Judas, sabi ng Panginoon, Ama, walang nawawala sa lahat ng ibigay sa akin, liban sa tao naghahanap ng kanyang kapamakan. Naghahanap na eh. Ang tao na tumatalikod eh, alam, pilitin mo pa yan. Kahit ako, pastor ako, ang membro ko tumatalikod, na backslider, pabayaan ko. O ngayon, ano nangyari sa buhay niya? Napawara. Yan yung ibig sabihin. Kasi, sabi ng tao lang tayo, pastor, na tutusin, o andun yung kahinaan daw. O tama yun eh, kasi meron tinatawag sa unang Juan 5:16, mayroong kasalanan hindi. O, ngayon, sabi doon sa payo ni Juan, ang sino mga kapatid na nagkasala na hindi ka mag-idalangin. Kaya idalangin natin. Kaya mayroon talagang na mga kapatid na kasala ikamatay. Kung ikaw mamatay, pwede ba natin yung idalangin? Sabi, di na. O, naman talaga, kahit na may alam nila yung mga kahinaan eh. Alam nila yung mga tendensya ng tao, matalikod. Ano yun? Yung kasalanan sa espiritu. Yun ang gado niya, yung mga tao na wala ng panahon sa panahon, wala ng panahon pagkamba, tumalikod na sila kasi nga dahil sa mga tentasyon, mga tukso. O ngayon, sabi mo natin ligtas pa rin yun kasi once evolution, hindi. Maliwanag naman sabi ng Revelation eh. At hatulan tayo ayon sa ating magawa. O, ito ang matindi. Ang sino mang hindi nakasunod ng ganyan ng buhay ay agis sa impyerno. Yung pangalan sa buhay, aglat ng buhay, kung hindi alam kung ka pa. Ngayon yung mga tendency dyan, Pastor Alex, na hindi natin pwede hawakan ng habang buhay tayo ligtas. Kung hindi tayo matili, sabi nga doon sa unang Korinto 15, sabi ni Pablo, liban na walang liban na lang alaman. Kasi ang ligtas kayo, kung ingat nyo, may kumpat, Wait lang, Pastor Cesar. Ay, nabuhan ako. Pwede pa, lipat ko ulit ng pwesto. Oo, nawala pala ako. Ano talagayin ko talaga? Diyan. Bro, ilang minuto na lang, bro. 5 minutes na lang. Okay, salamat. Ito nga yung aking presentation ano talaga yung once exclusive na yan, maraming kumpiyansa dyan kasi nga, kahit sa amin dito sa mga kapastoran sa Tondo, Manila, dito sa amin, marami ako nakikita na pastor ng mga baptist na grabe kung ano nila, pangaral nila talagang ano nila na pinanghawakan talaga once exclusive.
kahit gagawa na sila ng di maganda, may mga issue na mga kabaranggayan na, sila pa rin ay, ano pa rin sila, kampante sa kanilang doktrina na ligtas pa rin. Sa barangay parang hindi na, kasi sabi nga doon sa talata nga ng ating mababasa doon na, tayo ay magpakabanal. Kasi kung wala kang kabanalan, hindi ka makapasok sa langit. Yung kabanalan talaga, sinong gagawa? Ang Diyos. Tayo ang gagawa dyan sa kabanalan. Kasi nga, sabi nga Mateo 7:22, ang sinong susunod sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Yung pagkabanal. Isa yan sa utos nga, banal ka dahil ako'y banal, tumawag sa inyo. Yan ba lang pagkabanal? Sinong gagawa? Tao ang gagawa yan, hindi ang Diyos. Kasi ang trabaho ni Kristo nung araw, tayo nilinis sa ating kasalanan, ginawa na yun nung unang panahon. Kasi yun nga yung ating hindi kaya sa mga handog na tupa, terong kambing tupa, o ano mga hayop. Kanyang dugo ngayon ang pinanglinis. Hebreo 9:22. Halos lahat ng bagay nilinis sa ng dugo. Kung walang dugo, walang kapatawaran. Yun eh. Tama yan eh. Yung kasi nga, nagawa ni Kristo yun eh. Ang tanong dyan, yung pagpakabanal. Yung sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ang tumog sa inyo ay banal. Yan ang ating subject matter. Sino gawa ng pagpakabanal? Si Kristo pa rin. Hindi tayo na kasi nasa atin na yung tinatawag na yung espiritu binigay sa atin yun para maging gabay sa atin. Ayan yung aking kapatid na punto dito na ang once you already saved talaga, kung ligtas ka na talaga, dapat yan, namuhay ka ayon sa utos ng Kristo na magpakabanal. Andun yung essence dun sa tinatawag na kaligtasan na hindi nawawala, yung nakasunod sa kanyang kalooban. Yun yung point dyan. Ang iba ngayon, pag wala ng kabanalan, ligtas ba yan? Hindi na. Kasi sabi nga sa Hebreo, pag walang kabanalan, hindi makapasok sa langit Kaya walang marumi na papasok sa langit ni maliit ng karumihan. Kaya grabe talaga ang pagkabanal. Kasi nga, sabi nga dito, tayo ay lalakad ayon sa kanyang kalooban. Yun yung ating punto dito na mga Kristiyano. Kaya ngayon, itong kaligtasan na binigay sa atin na biyaya, libre yun, tama yun eh. Wala tayong wala tayong problema doon. Ang problema dito yung pagsunod. Kung masunod ba natin yung utos na magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal tumawag sa inyo. Yun yung ating point dyan. Kung manatili ang kabanalan na nasa atin. Kasi baka kung wala na yan, sabi nga sa Hebreo, pag wala kabanalan, hindi ka mapasok kung walang kabanalan. Kasi yan yung ating nilikha tayo ng Diyos dahil sa kanyang wangis o kawangis tayo ng Diyos. Sa katuwirang kabanalan. Yun yung ating dapat sundin dyan, yung kabanalan. Ngayon, kahinaan naman natin, kahinaan sa laman. Alam mo, pananigari, yan kahinaan. Nasabi doon sa unang Juan 2:17, ang kahinaan ng laman ay maglalaho, mawawala. Ngunit ang paglilingkod, mananatili. Kita mo na. Yun yung ating sikapan yung paglilingkod, mananatili. Kaya hindi talaga pwede yung sabihin na okay na kasi ligtas na. Hindi. Talagang susunod tayo dun sa ating tungkulin na mangaral. Kaya tingnan mo ang mga apostol. Tinanong kita kanina, ang apostol gumagawa sila utos na humayo kayo. O yung paghayo ba nila, hindi ba yung utos na gagawin? Hindi nila yung kahit si Kristo na nasa langit na, si Pablo inutos niya sa hintil, si Pablo gumawa siya na mangaral. Kaya pumunta ng Ipito, kung saan na nag-mission, yan yung trabaho. Kaya gumawa siya dahil sa kanyang tungkulin. Kaya kung ligtas si Pablo, bakit ako gagawa? Ligtas na ako. Ganun ang point ko rin eh. Kaya tayo may utos humayo kayo at ipangal ang mabuting balita. Yun ang ating trabaho. Kaya ating gampanan yan. Hindi pwedeng pastor, tanggap ng ikapo kasi kung si Ulusib na, puro hingi ng ikapo sa mga membro. Hindi pwedeng nun. Kailangan humayo ka rin, ipangal mo ang Ebanghelyo. Kasi sabi, humayo ka walang sabi, simbahan ka lang Kaya yan po ang aking ibig sabihin dito na ang mga pastor ngayon, ang mga pastor ngayon, kumpensa na ligtas na ako. Kaya ikaw po na, wala, di ko member, galit ba na nagdako sa Diyos. Mayroong ganun. Kaya iba na magsimba kasi nga, nagsabihan na naglakaw sa Diyos kasi di nag-ikapo. Wala ganyan. Kasi ang po ako dito, mangaral na mabuting balita. Kaya ang once you kung ang tungkol mo iyong ginampanan, sabi ni Pablo, may malalaman kung ang iyong panampalataya ay iingatan. Kaya iingatan talaga yung ating pananampalataya. Kasi yun ang ating assurance of salvation, yung ating pananampalataya sa Panginoon na tayo ay tinubos niya. Yun yung ating alam rin na ako, ligtas ako kasi pinahawakan ko yun na ako ay nasa Panginoon, pinili din ako. Sabi sa John 10:15, hindi kayo tuwag sa akong pamilya sa inyo upang hiniran, upang kayo humayo at magbunga. Ang manatili sa akin, manatili nga ay magbunga sa gana. Kung hiwalay parang sanga, ihagis ka sa apoy. Pag may hiwalay ka sa Panginoon, ihagis ka. Ibig sabihin, wala ka ng koneksyon. Ligtas mo ba yun? Hindi na rin kasi hinahagis ka na nga Kaya yan na yung kapatid. Tayo ay manatili talaga sa Panginoon. Yan yung yung once talaga ligtas ka talaga dyan kasi andun yung tinatawag na nakakaano ka sa puno, nakakabit ka. Pero kung nahiwalay ka sa puno, ihahagis ka gaya ihahagis ka. Apoy, yan. Okay.
Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Alexander, your time starts now, Pastor. Okay, unang tanong ko, sinasabi mo na unbiblical ang osas dahil ang dapat gawin ay sumunod sa kabanalan at sumunod sa mga gawa. So, ito bang sinasabi mong sundin? Ito ba ay nasusunod mo ng tama na walang mali? Yes or no? Yes, nasusunod ko. Nasusunod ko kaya. Yes, nasusunod ko. Bakit ka mo nasusunod? Sapagkat sabi ng John 14:26, kayo tuturuan ng Espiritu sa lahat ng bagay, hindi kayo tuturuan ng kamalian. Kaya, puro tama kasi may Espiritu na ibinigay na tagapagturo. Yun ang aking tindig dyan. Nasusunod ko kasi alit mo sa simbahan lagi. Iba na ko halos tumalabas din. Okay, nasusunod ko yan. Okay, okay. So, ilang beses ka ba iniligtas ni Jesus Christ? Isa ba o Okay. dalawa? Isa lang. Yung kanyang naganap na 8 minutes. Natapos na yung kanyang pagligtas sa atin. Minsan lang yun, hindi na maulit yun. Kaya ngayon, ating gagawin naman bilang niligtas tayo ng Panginoon. Tayo naman ay sa palataya na tayo ay ligtas magitan ng kanyang pagsakripisyo. Yan ay kabayaran dun sa ating tinatawag na pasalamat sa kanya na okay, salamat. Okay, so sinabi mo ikaw ay nasusunod mo ang inuutos mo sa mga tao na kabanalan at mga gawa, nasusunod mo yun na walang mali, ibig sabihin 100% mong nagagawa. At sinabi ko kung ilang beses ba iligtas, isa ba o dalawa, sabi mo isa lang. So, ibig sabihin, nasusunod mo, isang beses kang niligtas, ibig sabihin, ligtas ka na forever. Yes or no? Sabi ko sa'yo, yes. I Ang object. maganda pa- I object. Yes. 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 I object. Okay, yes. Wait lang. Gusto I-object muna natin. gusto ko i-clear to, ha? Gusto ko i-clear, Brother Rasha, paki-stop muna. Kasi mas maganda yung nakikita ng tao to. Kasi importante yung objection, masabi muna yon para clear sa mga tao. Objection ay categorical, ano? Categorical. Alam ko sumagot ka na yes, pero mas gusto ko na sabihin mo ngayon na nasusunod, walang mali, 100%, isang beses ka lang niligtas, sumagot ka ng yes na ikaw ay ligtas na forever. Yes ba? Yes or no? Yes nga eh. Yes. Bakit yes? Yes, bakit yes? Sabagat ako ay nanatili. Yan nga eh. Kasi maliligtas. Pero ligtas ako kasi nga, nandun sa akin yung tinatawag pagsunod. Na-maintain ko. Kaya hindi mo pwedeng ikapit sa iba ang aking panampalataya kasi may antas, sabi ni Pablo. May kanya-kanya antas ang pananampalataya. Kaano kataas, kaano ka, so, ganun yun. Hindi mo may compare sa akin yung panampalataya mo. Sa akin kaya ko yung ako. Okay. Okay, so once you are saved, kaya mong panatilian 100% kang ligtas, nasusunod mo lahat, you are always saved. Yes or no? Yes nga eh, sabi nga eh, Matthew 24:13 eh, ang matinatapas hanggang wakas siyang maligtas. Kaya ako, pinahawakan ko kasi minintin ko yung aking pananatili. Kaya kung bibito ako, bakit? Hindi ka nalulog doon eh. Hebreo 10:38 eh, ang talata eh. Ang tumatalikod ay hindi paglulog noon. Kaya, hindi ako talikod na hindi tapat sa Panginoon. Kaya ako naniniwala ko, naligtas ako. Kung ako man pumunta. Okay, Yes. Pastor, osas ka ba? Yes or no? Ang aking, I object. I object. yes. Okay. Pastor Alex, proceed sa Okay, objection. osas ka ba? Kasi ang stand ko ay osas, ikaw ay against sa osas. So, osas ka ba? Yes or no? Yes or no? Okay. No. No. Hindi ako baptist kasi ang baptist kasi osas ang paniniwala si Pulo. Ako naniniwala ko sa sarili ko ako lang sa sarili ko ligtas ako. Bakit? Alam ko kasi kung paano ka maligtas, manatili ka sa Panginoon eh. Ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maligtas. Yun, sa akin yun. Pero ang usas ng doktrina, marami ko nakita dito ng mga paso ng usas na kuwan sa Pulo. Pero ang ginagawa, lihis naman kahit membro, hindi magagawa. Alam mo yun. Okay. So, once you are saved, kasi nasusunod mo lahat, you are always saved. Yes or no? Yes. Yes. Kung masunod mo lahat talaga, sabi ng Panginoon eh,
bibigyan ng gantimpala kung kayo ay na gumagawa ng mabuti, magagawa ng gantimpala. Kaya tayo talaga ay meron tayong gagawin na mabuti para tayo ay ligtas. Kasi nga hahatol tayo sa ating gawa. Okay, next question. Next question. So, against ka ba sa OSAS? Naniniwala ka ba na ikaw ay OSAS? Yes or no? Yes or no? Yes. 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 Oh, yes. Bakit? Agis ako sa usas kasi nga, best sa akin nakikita sa mga usas na mga nagdoktrina na once of inclusive, ang kailang ginagawa naman, lihis naman doon sa hinahanap ng kaligtasan. Hindi talaga alam mo naman yung mga criteria na maligtas, lumalakad sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito mga pastor ngayon kahit pa kay baptist mga ganyan mga pastor na once of inclusive, pero nakikita ko ang gawa, Next wala question. talaga pwede, ubray. Okay, ang kaligtasan ba ng tao kailangan nakikita ng tao o nakikita ni Jesus? Ang sabi sa Mateo, I object. sila sa kanilang- Object. Oh, yes. Wait lang. Object. Hindi Pastor yes Alex? hindi yes ang tanong ko, may pinagpipilian. Sige. Kasi sabi niya, nakikita niya ang gawa ng Baptist ay iba sa talagang ano. So sabi ko sa kanya, bilang siya ay tao, ang kaligtasan ba ng tao ay nakikita sa gawa ng tao? Ulitin ko para clear. Nakikita ba ng tao ang kaligtasan sa gawa ng tao o nakikita ni Kristo? Okay. Oo, ni Cristo. Ang kaligtasan Pastor, Ayun, ganito. Brother Russell. Pastor, ganito. Akin na to, Pastor Alex. So, ganito, na-object na kasi to. Ang pagpipilian dito, nakikita ba daw ng tao o ni Cristo, Pastor Cesar? So, dapat mamili ka muna doon. Okay. Anong pinipili mo muna, Pastor? Okay, ang sagot ko yan ganito. Nakita ni Kristo. Sabi Ni din, Cristo. okay. Makikilala sila sa kanilang mga gawa. Kasi sabi niya, pero inyo ang takasan ang parusa. Kasi mga tao kasi nagbabautis mo kay Juan, pero alam nila na hindi alam nila mga kasalanan yun Kaya sabi niya, sa inyo nagbabala na kayo ay magbabautis mo. Next question. Kita niyo muna Okay, so ang nangyayari Okay, yeah. dito, sinabi mo, nakikita mo ang ibang osas na iba ang gawa dahil hindi ka naniniwala sa gawa nila. Ngayon, ang nakakakita pala ay si Kristo sa kaligtasan. So, may value ba yung husga mo sa kanila na mali o si Kristo dapat ang humusga sa kanila? Ikaw ba o si Kristo? Yes, meron. I object. Time stop ulit. Pastor Alex? Kasi ang inaano ko, may value ba yung pagsabi niya na mali ang gawa ng osas, yung sa kanya na pagtingin o yung kay Kristo dapat ang may value? Yung pagtingin ni Pastor Cesar ba daw or kay Kristo yung may value? So Cesar, pipili ka ba? Oo, hindi na. Ito, sagutin ko. May value ako na value. Si Kumawan. Cesar. Proceed. value. Bakit may value? Ito. May value. Bakit may value? Oras kasi ng Biblia sa ikalawang Timoteo 6, gamitin ang Biblia sa pagsaway. Tungo sa pag-akay, patuloy na bumuhay. Ginagamit ko ang Biblia sa mga pagsaway kasi nakikita ko yung mga gawa na hindi naman talaga karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya napupulaan yung mga tao na yan ba yung mga born again. Ayan yung aking pagsaway kasi nga kabahaga ko rin kasi nasaktan din ako Next question. Okay, pero yung sinasabi mo, 40 seconds. yung bang sinabi mong may value, yun bang value na sinasabi mo, sa kaligtasan ba yon? Yes or no? Yes or no? Yes. 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 But yes. Sapagkat tayo, sinugot tayo ng Panginoon para tayo ang magdala ng kanyang salita. Kaya kaya tayo pinili, sabi doon sa 15, pinili ko kayo upang kayo humayo at ipangaral ang balita. Kaya tayo dito bilang karapatan na saway sila, sabi sa ito Sabi silang may kabagsikan o magsigal din sa kanilang panampalataya. Kasi sila nga ay lumihis na. Meron tayong obligasyon na sawayin sila. No more question, brother. Time. Salamat sa So, Panginoon. dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Quims Bolong. Si FD hirap talaga depensahan yung bakak nyo Shoutout din kay Pastor Jeromel Amlon. Gulo na sagot ng pastor mo.
Shoutout din kay Pearl Gabin. Go, go, Pastor. Laban. Galing, galing. Sagot ni Pastor Baladan. At shoutout din dito kay Torrelia Rodelin. Ha? Saan sinabi ni Jesus na kapag sinuway mo ang 10 Commandments, ligtas ka pa rin? Shoutout din mga kapatid kay Denzel Nerk. Wala sa hulog ang mga sagot ni Pastor Cesar. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeremy Amlon. Naposas ng osas ang anti-osas. Shoutout din mga kapatid dito kay Ernesto. Sa lahat ng hindi ligtas ay mapupunta yan sa impyerno. Sure ako yan. At okay mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. At dito tayo sa rebuttal stage. 10 minutes ulit. Pastor Alexander Santos ng Bloody Salvation Church. Your time starts now. Mute mo na, Pastor Cesar, ha? Okay, Okay. napansin niyo si Pastor Cesar na kaibigan natin. Siya pala ay osas din, ano? Osas din siya, kaya lang ayaw niya ng osas ng Baptist. Meron siyang sariling osas. At ang delikado dito, mga kapatid, ito ang danger ng mga different believers, different Jesus, different gospel, and different spirit. Sabi ko sa kanya, yung itinuturo mo na gawa, na kabanalan, ito ba ay kaya mong sundin ng walang pagkakamali? Sabi niya, yes, kaya niyang sundin. Lahat. Kasi nananatili siya, sabi niya. So, ilang beses ka ba niligtas ni Jesus Christ? Isa ba o dalawa? So, isa. Tama yon, isa lang. Pero yung manatili, na kaya niyang manatili ng walang mali, baka mamaya, ma-review niya mamaya, sana, masabi niya sa Lord, kung osas siya, Lord, sorry, hindi ko po pala kaya. Kayo lang po pala ang perfect na nakagagawa nun. Diba? So, pag kayo ay lumalaban sa Pastor Cute, mag-iingat kayo sa sharpness ng mga tanong at sharpness ng isasagot nyo kung precise and 100% na hindi kayo magfo-fall. So, anong pinakita mo dito sa mga sagot mo? Sabi ko, once ikaw ba ay ligtas na? Ligtas ka na. So, dahil sa sinabi mo, once you are saved, 100% kang nakakasunod, nasusunod mo lahat ng 100% ng lahat ng ginagawa, nananatili ka, you are always saved. Yes or no? Sabi mo, yes. Yes. So, once saved, always saved. Yun yung ini-emphasize mo sa mga tao. Tapos, tinanong kita uli. Sabi ko, osas ako. Anti-osas ka. So, osas ka ba? Sabi mo, no. No, hindi ka osas. Kasi yung mga osas na nakikita mo, kagaya ng mga Baptist, yung mga gawa nila, yung mga kikilig-kilos, hindi ko yung parang mali o kung ano man yung sinasabi mo. Kasi, Pastor, medyo magulo yung yung audio mo. Hindi ko masyadong naintindihan yung ibang explanation. Nakukuha ko lang yung mga categorical. So, sinabi mo kanina, you are osas. Ngayon, anti-osas ka because pala sa Baptist osas. Okay? So, ibig sabihin, tumitingin ka sa gawa ng tao. So, pamaya-maya, tinanong ko ulit, ikaw ba ay once saved, always saved? So yes, uli. So, doon pa lang, conflicting verses na ang ginagamit mo sa presentation, conflicting answer pa, not precise, not, parang hindi nakaka-convince. So, sabi ko sa iyo, asaan ba ang value ng kaligtasan? Ito ba sa nakikita mong gawa sa tao, ng tao, o sa nakikita ni Jesus Christ? Nasaan doon ang value ng kaligtasan? Ang sabi mo, na kay Jesus Christ. Tama ka doon. Ngayon, tinanong ulit kita, may value ba yung nakikita mong gawa nila sa kaligtasan? Yes or no? Yes.
Kasi may value. Ibig sabihin nun, may karapatan kang magsabi sa tao na ito ang tama, ito ang dapat gawin kasi nakalagay sa Bible, tayo ay mangaral, tayo ay magganito. Okay. Now, ang mali doon, yung tayo ay mangaral, tama. Pero yung sasabihin mo na ang sasabihin mo may value, yung pagsita mo sa kanila, para sa akin, mali yun. Kasi ang nakakakita ng puso ng tao sa paniniwala ay ang Diyos, only Jesus Christ. Kasi sa nakikita ko sa iyo, eto this is my own, how do I say this? Interpretation of you as a pastor na pag nakakita ka ng nakakasunod sa iyo na maganda ang ginagawa, ligtas yan. Kasi nakakasunod eh. Pag nakakasunod sa mga sinasabi mo, sa mga donations, sa mga pag-attend sa church, sa mga pagbibigay ng kung ano-anong magagandang bagay, ligtas yan. Kasi sumusunod. Pero pag nakakita ka ng problematic na tao, namumroblema sa pamilya, hindi makapunta sa church, ang daming sagabal sa buhay, which is nangyayari, hindi nakakasunod yan. Hindi ninyo sinusunod ang Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, sambahin siya. Ang sabi ng Diyos, magdasal kayo dito. Diba? Makinig kayo sa aral para kayo ay mataniman ng mga salita ng Diyos. Kung hindi kayo pupunta dito sa mga pangaral ko, dahil nakalagay dito, inutusan ako na mag-preach sa inyo, hindi kayo ligtas. Kasi may value ang nakikita kong gawa nyo sa pagiging Kristiyano. So again, ang mga itinuturo mo, Pastor, ay buong Bible sa kaligtasan. Sa Revelation, I don't think you understand the message of Jesus Christ sa Revelation. Sa Revelation, si Jesus ay umakyat sa langit na siya ay Diyos. Sinabi niya, ako ang nabuhay, ako ang namatay, ako ay buhay magpakailanman. Iyon ang presentation na I think that was on Revelation 1 through 7 or 8 to 9. Pinakilala niya na siya ay Diyos. So, sa Revelation, ni-reveal ni Jesus Christ ang mga mangyayari doon sa mga nangyari ng unang panahon, nangyari sa Christian time, at mangyayari sa tribulation, at mangyayari sa Great White Throne Judgment. Yung sinasabi mong huhusgahan ng gawa, iyan ay Great White Throne Judgment, na ang medalang gospel dyan ay sa end of the world, ang medala dyan ng gospel ay angel at ang dalang gospel dyan ay everlasting gospel. Okay? Everlasting gospel, ang gospel dyan doon sa end of the world na itinuturo mo ngayon sa mga nakikinig sa'yo. Pagdating sa blood justification na sabi mo ligtas ka, ang gospel doon ay mystery na ni-reveal kay Apostle Paul na ang Gentiles ay tagapagmana rin ng kaligtasan. Iyon yung grace gospel na dala ng dugo ni Jesus Christ at itinuro kay Apostle Paul kasi nung mayroong kingdom gospel, doon ang buhay siya, hindi kasama ang Gentile as a whole. Hindi pa reveal ang blood niya as a mystery kasi hindi pa siya namamatay. So ang gospel doon sa Matthew, Mark, Luke, and John ng buhay siya ay kingdom gospel. Ang kingdom gospel, ulitin ko sa iyo at sa mga tinuturuan mo, tatlo ang salvation doon na pinaghalo-halo mo sa presentation mo.
faith alone for salvation by believing that He is a King, the Messiah, the Son of God, thank you, the Son of Man, and Christ. Yun yung isang gospel doon for salvation. Another salvation doon ay ang manatili hanggang wakas na mangyayari sa tribulation na hindi magpapatatak ng mark of the beast. Na sinasabi mo, kaya mong sundin. Ang third salvation doon ay ang paghahari niya as a king sa millennial kingdom, na ang salvation doon ay no faith involved, no preaching involved, but work alone for salvation by His law. Ibig sabihin, pag sinabi mo yung masama sa kapwa mo, ikaw ay ma-judge ka agad. Saan makikita? Sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya sinabi niya, you cannot say raka or a fool to your brother, or else you will be danger of hellfire. Ganun ang pag-aaral, Pastor. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross. Pastor Cesar, pa-unmute mo na. 7 minutes. Your time starts now, Pastor. Tanong ko, Pastor. Okay. Yun ba nga, tumalit ka ng ligtas rin? Brother Ah, Rasha, no. dito talaga, I'm having a hard time to understand talaga. I beg you. Pastor, again, Pastor, medyo Ay. naglalag ka, Pastor. Lipat ka ng lugar, Pastor. Ito, ganyan. Yan. Sige, try natin yan. Okay. Objection. Ayan. Objection. Kung maaari lang sana, bagalan niya ng konti para maintindihan masyado. Okay. Pag mabilis kasi, hindi maana. So, Pastor, mas Okay. magalan mo daw konti. Okay, sige. Okay, atin magalan. Ay, Pastor, Ito tanong pa rin. hindi na naman, Pastor, madidinig. Okay, magalan. Yung mga tumatalikod. Pastor, Sure. paulit ng Okay, tanong. ito siguro. Paulit ng tanong, Okay. ng tanong. Okay na yan. Yan. Tanong. Ito, okay, yan. Yun ba mga tumatalikod sa panampalataya, ligtas pa rin? Yes or no? Yes. Yes, ligtas pa rin siya. Kasi, ang panahon ng Jesus Christ as saved or blood believers, yung pagtalikod na yon ay nakikita nyo sa gawa. Okay? Yung gawa ng tao mayroong liko. Ang salvation na ibinigay ni Jesus Christ ay hawak niya. No man can pluck them away. Pag ako ay gumawa ng masama, iyon ang ibig sabihin ng pagtalikod na sinasabi mo. Hindi ako iniiwanan ng Diyos, but kino-convict ako. Okay? Magkaiba yan. Okay. Okay. Yung mga gawa ng mabuti yun, Para siya. gawa pa ng mabuti. Pastor, nawawala na naman. Paulit. Nawala. Ayan. Sige, Pastor. Ayan. Okay na yan, ganyan. Okay, Okay na dahan-dahan yan. lang, Pastor. Dahan-dahan lang, Pastor. Dahan-dahan. Okay, gana na. Okay. Wala. Okay. Okay, tanong. Yung mga talikod, gumagawa ng mabuti, yes or no? Yes. Yes. Gumagawa ng mabuti ang tao Wait kahit lang. ligtas o hindi. Okay? Yung sinasabi mong pagtalikod, gumawa ng masama. Hindi ko mo gumawa ng masama, wala nang gagawing mabuti. Yung pagtalikod, sa gawang masama nyo nakikita, pero sa pananampalataya, nandoon pa yon sa kaligtasan. Next question. Okay, next question. Okay, ayon sa ating pong nabasa sa 2 Korinto 5:17, ang Kristo isang bagong nilalang, wala na dati magkatao siya bago na. Yun ba yung sinusunod? Yes or no? Hindi ko maintindihan, Brad. Yun ba ay ano? Okay. Yun ba yung sinusunod? Sinusunod mo ba daw yun? Okay, ito Oh, yeah. Okay. 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 Yes, sinusunod ko yon. Yes. Kung yun ang tanong mo sa akin, ang message ng verse na yan, yung nabago na, yung kanyang spiritual na
soul hindi ligtas. Yun yung nabago sa kanya. But the work of the flesh is the same, makasalanan. Magkalaban yan lagi sa Galatians 5:17 through 18. Okay? Ang nabago doon ay yung soul sealed with the righteousness of God. Yun ang bago sa kanya. The flesh ay uurin lang, mamamatay yan. Next question. Next question. Okay. Next question. Okay. Bilang tayo ay pastor, okay na mangangaral tayo. Wala ba tayong karapatan na sabayan yung mga membro na nakita natin na gumagawa ng di maganda? Bilang tayo ay pastor? Meron tayong karapatan. Meron. Kaya lang, wala tayong karapatan na sabihin sa kanila na sa ginagawa niyong ganyan, hindi kayo ligtas. Nagme-message si Apostle Paul. Kaya sabi ni Apostle Paul, do not do this, do not do that. Baka ang, ano tawag doon? Analyze your faith. Tingnan nyo, baka hindi kayo kay Kristo. Kasi kahit si Paul, somehow, hindi siya sigurado kung ligtas sila, pero ikaw, alam mo. Di ba? Sa gawa. Next question. Magkakaiba tayo dyan. Okay. Okay. Tanong, yung bang, hindi mo ba nasusunod yung sinasabi na hindi na nagkakasala? Yung sabi doon sa unang Juan 3:9, na ang sinong pinaglantin sa hindi patuloy sa pagkakasala, nagawa mo yun, hindi? Hindi sa katawan, pero sa soul. Yes, kasi righteousness of God yung covered nun. Diyos ang bahala doon. Pero sa katawan ko, hindi. Kaya sinabi nun, kung sino ang magsabing hindi nagkakasala, ay sinungaling. Basahin mo yung next verse, ha? Kasi nakakuha ka lang ng isa, akala mo, yun na yun. Go to the next verse. Ang sino man magsabing hindi nagkakasala, ay sinungaling, sabi ni John. Sabi mo kanina, hindi ka na nagkakasala. Di ba? Ikaw ang nagsabi niyan. Sabi ni John, sinungaling yan. Next question. Okay. Ngayon, yung pong sa sulat ni Apostol Juan, sa unang Juan 5:16, may kasalanan na ikamamatay, may hindi. Ano yung kasalanan na ikamamatay doon? Yung hindi ka maniwala, yan yung nakamamatay. If you don't believe, you are condemned. Yun ang sinasabi. Yun ang kasalanang nakamamatay. Wala kang tinatawag na blood justification or believe kay Jesus Christ. Yun ang kasalanang nakamamatay either sa flesh or doon sa second death. Basahin mo yung context and it's so easy to understand. Okay. Yung bang kasalanan na yun, hindi na nagagawa ng mga usas, yung kasalanan na yun na sabi mong ikamamatay, hindi naman nagagawa ng mga usas yun? Hindi na yun nagagawa. Kung matidinig mo yung sinasabi ko, if yung nakamamatay na yun ay unbelieving na tao. Kami, believers kami. Kaya when we believed, we are not condemned. Yung sinasabi mo, nakasalanang nakamamatay, second death, unbelievers yun. Kami ay believers. Hindi na namin nagagawa yung kasalanan na yun, pero sa katawan naming lupa, nagkakasala pa kami, pero hindi na kami dadalhin sa impyerno. Ganun yun. Okay. Okay. Yung ba mga tumatalikod ay hindi ba yun ang paggawa nun sa ikamamatay na wala na silang sa salita, wala na silang pagtitiwala? Hindi ba yun ang mga ginagawa ng tumatalikod? Yes or no? Hindi. Ang pagtalikod na sinasabi mo ay according to the work of the flesh. Sabi ni Jesus, pag naniwala ka, hawak kita. Yung mga ginagawa mong kasalanan, iyan ay hindi na makakapagpaalis sa paghawak ko sa iyo. Kaya gumawa ka na ng mabuti para kayo ay may reward sa langit. Yun ang sinasabi niyong pagdalikod, yung mga mali. Hindi na kami iiwanan. Believers kami, kami ay blood justified. Ibig sabihin, walang sala hanggang mamatay. Next question. Okay. Next question. Kung yung pala tumatalikod ay, sabi mo kanina na sila ay gumagawa sa tinatawag na Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. At ako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout muna kay Denzel Neck, hindi naman siya ligtas. Aurelia Redelin, Baptist din ba yan? Shoutout din kay Pastor Jermel Amlon, yes, kayo lang naman ipokrito. May sinasabi na hindi nagkakasala.
shoutout din kay Torrelia Rodelin. Ano pala yung CFB? At shoutout din kay Denzel at kay Torrelia Rodelin. May free will ba ang tao or wala? Shoutout din mga kapatid dito kay okay, sila lang to nagko-comment. And so shoutout sa ating 125 live comments mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal, Pastor Banat. Okay, banat na. Okay. Ngayon, tayo po ay dirako sa sinabi ni Santiago naman tayo. Sabi dito sa Santiago 2:14 hanggang 17:24, sabi dito, ano pakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya may panampalataya ngunit walang gawa, makapagligtas baga sa kanya ang panampalatayang iyan. Yan po yung isa sa mga punto dito na kung saan tayo talaga ay bilang mga manampalataya, mayroon tayong ipapakita na epekto doon sa ating pananampalataya. Kasi yun yung ating sukatan na tayo ay mayroong pagsunod. Kasi nakikilala na sa sabi ni Kristo, makikilala sa kanilang mga bunga. Yan po yung ating bunga, yung ating magawa na magawa. Ayon sa bunga ng Espiritu, Galatia 5:21, mayroong bunga yung panampalataya natin, yung bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kainahunan, ganyan. Yan po yung mga nakikita na mga pagbabago sa ating pagkatao. Yan yung nasa loob ng ating Espiritu. Kasi ang gawa ng laman hayag pagkapid, ganyan, mga pagnakaw, panungayo, pagpatay. Mga laman yan. Ngayon, tama naman ang binago talaga sa mga born again, yung Espiritu mo na dati talaga ay masawayin. Kaya yun yung binigyan ka ng bagong Espiritu. Kaya yung gawa ng bunga ng Espiritu, yung makikita sa iyo, mayroon kang pag-ibig, isa yan sa mga ginagampanan ng mga manampalataya na mayroon kang makikita sa iyong buhay na ikaw talaga ay mananampalataya kasi ikaw yung ilaw Sabi ni Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya mahayag ang inyong mga gawa. Makikita na yung mga tao. Kaya sabi ng iba, yan ba yung born again? Ganyan. Di ba? Nakikita nila. Kasi tayo, atin sa atin mga tao na born again, tayo ay mga banal talaga kasi born again nga tawagin tayo Yan yung punto ko doon na tayo bilang tao, nakakasala. Tama yun kasi nasa tayo laman. Pero ang ating bilang tinding natin, bilang Kristiyano tayo na manampalataya, ating sinikap dyan yung pagsunod na makita sa atin yung bunga ng ating pananampalataya. Yun yung para ligtas. Tayo si ay ligtas. Pero ang ating ligtasan dito ngayon, ating pong i-maintain base sa ating pong tinatawag na pagsunod. Sabi nun sa Mateo 7:22, yun lamang makasunod sa kalooban ng Ama na sa langit. Ano yung sundin natin? Yung kalooban. Ano yung mga kalooban? Yan nga yung mga tinatawag na ating pong i-exercise. Sabi ni Pablo, sikapin ninyo ang kabanalan. Sabi doon, Roma 12:1. Ito ang pagsamba. Iharap ninyo ang inyong buhay, banal at kalugod sa Kanya. Iharap natin ang ating buhay, banal at kalugod sa Kanya. Ito ang pagsamba sa Diyos. O di ibig sabihin, meron tayong talagang gawin na kung saan sanlibutan na iba tayo sa kanila. Ganun yun Kaya, ngayon, ligtas pa tayo kung tayo ay nakihalabiro sa sanlibutan. Sabi nga ng Panginoon, kung yung ibigin ang mga bagay sa sanlibutan, ni ang sanlibutan. Kasi ang lahat ng bagay ay hindi sa ama, kundi sa dablo. Kaya yan yung ating point dyan, Pastor Alex, na ako, inigat natin yung aking kaligtasan kasi mawawala talaga kung ikaw ay madalalong sa tinatawag na tukso o kaya mga pagkakasala. Sabi nga, may kamamatay, hindi. Ngayon, mahirapan sabi doon na Pablo, huwag na mangyari na ang inyong kaligtasan ay, yung inyong kalayaan ay magamit nyo ang inyong kalayaan sa paggawa ng masama. Kaya may kalayaan tayong pumili na anong gawin mong gusto mo. Kasi kalayaan tayo pero ang ating kalayaan na yan, huwag gamitin na tayo ay mapunta sa kasamaan. Kaya yun yung point dyan aking tinuturo sa membro na mag-iingat din tayo na sabi doon, lumayo kayo sa kanila, bayan ko. Palayoin nga tayo kasi para di kayo mahawaan sa kanilang kasalanan. Kasi ang mundo kasi magkasalanan yan, nandun yung tukso ng lahat ng mata, paningin sa mata na tukso, pag-iisip natin, andun din. Kaya talaga ay bilang Kristiyano na ligtas na, ating ingatan yung ating kaligtasan kasi nga minsan lang yan ipinagkaloob. Sabi minsan lang, hindi na pwedeng tayo magsisiulit sa ating pong kasalanan. Kasi minsan lang yan Sabi sa Hebreo 6:4-6, wala ka na, nakaloob ng biyaya Espiritu. Asa ito malikod, hindi na maaaring babalik ang pagsisisi. Kasi minsan lang yan ang ating pagsisisi sa Panginoon Kaya tayo ay bautismado para tayo ay nilinis sa pamagitan ng tubig at salita. Kaya yun yung ating mga Efeso 1:13 ng Marigilyo ay tayo tinatakan ng bilang tatak
ng pagkasirang sa atin. Yan yung Ebanghelyo na ipinangaral ng Apostol Pablo sa mga hintil. Kasi tama na eh. Tama yun eh. Mayroon tayong tinatawag na Apostol Pablo na nangaral doon sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ng kaligtasan, yung unang Korinto 1:4. Yun yung ating pinahawakan din na si Kristo naman at muling buhay ayon sa kasulatan. Kaya yun yung ating ingatan na panampalataya na maniwala tayo sa cross. Yun, ako daw tutulad sa kamatayan na yan kasi Ebanghelyo yan eh. Yan yung pinangaral ni Pablo sa mga hintil eh. Roma 1:16. Hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo na kapangyarihan Diyos na siya magligtas sa bawat sumampalataya sa Hudyo o sa Grego. Kaya yan yung ating power dyan, yung kapangyarihan ng Diyos, yung Ebanghelyo. Kaya ako ay naniwala ako doon na tayo ay ligtas na kung matagat iingatan. Sabi ni Pablo, may pasubali. Unang Korinto 15:1-4. Ito ang tinanggap sa Panginoon at ibigay sa inyo ng panahon ay namatay at muli nabuhay ayon sa kasulatan. Sa pamamagitan ng ligtas kayo kung matagat niyong iingatan, di ba na lang kasi siyempre na walang kabuluhan. Yan yung iba kasi dyan na nanampalataya na walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi na iningatan yung pananampalataya na yan. Kung sabaga, tumalikod sila. Kaya dahil sa kahinaan, sa laman, tuksukan niya. Marami naman na Nangyari? Na-out siya? Nawalan siguro ng internet? Ano, hindi maintindihan eh, no? Wala. Si Pastor. Naka-call si Pastor. Baka kasi nag-brand out o... Tayo natin si Pastor mga kapatid. Pero, dahil sa ating rules, meron tayong rule na 7 minutes lamang ako maghihintay. At pag hindi makadalo, si Pastor ay dako tayo sa final conclusion ni Pastor Alex. Ano yun? Knockout yun, di ba? Bali, ano yan? Na-wave lahat ng time niya. Mhm. So, bukas pwede tayo para si ano, mukhang gusto akong labanan ah. Si Denmar, baka pwede siya bukas 10. Oh, si Denmar pala. Oh, nag-comment siya kanina na Lalaban siya. hinahamon. Kaya lang, sabihin mo sa kanya, nakakalimutan niya yung schedule. Sabihin mo yung importance ng schedule ko din. Huwag niyang babaliwalain. Oo. Pwede ano yan kasi bali dalawang tao, moderator tsaka yung debater yung may oras, paglalaanan ng oras. Ayan si Nalbat. Pastor.
Ay, nalobat pala. Ayan. Pero okay ka na, Pastor? Nalubat ako eh. Ah, Sige, okay. nalubat. Oo, Sige. nalubat ako eh. Meron ka Oh, pang 2 Oo. minutes and 45 seconds, Pastor. Mm. Tuloy mo lang. Meron po ba? O, sige, salamat. Okay. Kaya, yan nga yung ating, presentation natin, yung sabi ni Santiago na walang gawa ay patay. Kaya po yung ating tinitindigan din na bilang Kristiyano, nakikita sa atin yung ating pong panampalataya na mayroong kalakip na gawa. Ano yung gawa? Yung bunga ng Espiritu. Yun yung hindi gawa na ayon sa laman. Kasi ang sal talaga, mayroon talagang kahinaan yan, yung laman. Kahit sino may kahinaan din eh. Pero ang Espiritu talaga, yun ang sabi doon na kayo ay binigyan bunga ng Espiritu. Ano yun? Yung nasa atin ngayon, ang Espiritu, sabi ni Pablo na magbago kayo ng isip. O, yan yung sabi ng Roma na magbago kayo ng isip. At ayon sa gawa ng sanlibutan, ayon ng apostol, magbago kayo ng isip at huwag nang umayon sa takbo ng Pablo sa sanlibutan. Ano yung mga takbo ng sanlibutan? Yung mga vices, yung ginagawa natin dati bilang hindi pa Kristiyano na tinatawag natin na born again naman yun. Kaya yun po yung aking kapatid na Alex. Ang ating iniingatan din yung ating espiritu kasi yun ang ililigtas, hindi yung katawan eh. Ako naniwala naman ako na kahit anong sikap mo sa katawan, ang katawan talaga ay mayroon kahinaan yan. Pero ang ililigtas sa atin ng Panginoon, yung espiritu, sabi doon sa Thessalonica, sabi doon na ingatan na ninyo ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya yun yung espiritu talaga ay yung ating ingatan na tayo ay nabago. Tama yun eh, kasi ang espiritu talaga, nakikita yan sa gawa natin ayon sa ating bunga ng espiritu. Kasi kung espiritu lang ating mabatayan, tayo lang nakakaalam kasi nakakaalam ng espiritu natin, hindi espiritu ng Diyos, libo sa espiritu natin. Kaya ang tao ngayon na naghusga sa atin, nakikilala tayo ayon sa ating gawa kasi nga, ay, buragin yan, kaya ganyan siya. O, ibig sabihin, nakikita ang ating gawa, kasi tayo ay tinatawag na Kristiyano, tayo ay ligtas na, makikita din yung ating gawa na sumusunod tayo dun sa mandato ng kaligtasan. Ano yun? Yun nga, yung nilikha tayo ng Diyos sa kawangis ng Diyos na katwir at kabanalan. Yun yung ating kawangis ng Diyos tayo doon sa kabanalan na yan. Kaya, ang katawan talaga, may kahinaan yan eh. Ano yan? Sabi ng Kristo eh. Mahina ang laman, nagkasang espiritu, ngunit mahina ang laman. Kaya, ang espiritu talaga ang nagpaglaban doon sa ating laman. Magkalaban dalawa na yan eh. Kasi ang gusto ng laman ayaw ng espiritu. Kaya, naglalaban ang dalawa na yan. Kaya, sabi ni Pablo, patayin ninyo ang nigas ng laman upang ang espiritu ay lumagas. Yun yung aking kwenta na tayo ay dumalakad. Nakikita ngayon ang ating gawa. Sa ating gawa. Okay, time. Salamat. Okay, 7 minutes para sa cross ni Pastor Alex. Proceed, bro. Pastor, ikaw ay osas pero hindi osas na Baptist. Yes or no? Okay. Ako, usas ako ng Panginoon. Jesus, kasi iningatan ko yung panampalataya ko eh. I object. Objection. Objection ko ay yung categorical lang, categorical. Ano yung pagpipilian ulit, Pastor? Ang pagpipilian doon para mas dalawa yung osas na binanggit mo. May osas na Baptist at mayroong osas na sinasabi mo. Ikaw ba ay osas na Baptist o osas ka din na sinasabi mo? Okay. Ako ay, okay. Mamili. Ako hindi ako Baptist, hindi ako osas na Baptist. Kasi ako, ang aking pagkaligtas, ayon sa Ebanghelyo na aking tinanggap kay Pablo, na iingatan mo, di ba iningatan ng panampalataya? Iningatan ko yung aking panampalataya, kaya ako sumusunod dun sa mga mandato ng kaligtasan. Anong kaligtasan ng mandato? Mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Ganyan. Yan ang mga requirements doon yung Next question. ating i-maintain. Okay. Pastor, dahil ligtas ka na forever, nasusunod mo na forever, wala kang mali, osas ka ba? Yes or no? Yan nga. Objection ulit. Time stop. Pastor? Categorical again, Pastor, sabi mo, nasusunod mo lahat, nananatili ka ng walang mali, hindi ka nagkakamali sa pananatili mo,
perfect ka, wala kang mali bilang tao, ligtas ka ng isang beses, ikaw ba ay osas? Yes or no? Osas ka ba? Yes or no? Okay, ganito, no. No. Bakit no? Bakit no? Sabi sa Hebreo 9:27, itinakda na minsan sa taong mamatay, bakit maghuhukom? Wala pa maghuhukom eh. Meron pa tayong maghuhukom kung ano talaga yung ating kaligtasan. Tayo ay meron tayong assurance ng kaligtasan doon sa pananampalataya. Pero ang paghuhukom, hindi pa eh, kasi sa Hebreo 9:27, itinakda na minsan sa taong Next mamatay. question. Bakit tayo Next maghuhukom? Okay, sabi Next mo, yung pananampalataya mo ay may assurance. So, yung assurance ba ng pananampalataya mo, ligtas ka na? Yes or no? Yung Objection. ano yun? Objection ulit. Okay, Time yes. stop. Yun Objection yung ulit. Wait lang. Pastor Okay, Alex. objection, okay. Sinabi mo kanina, sinabi mo, no, hindi ka osas kasi wala pa sa sinabi mo. So ngayon, sabi mo, kailangan lang ay meron kayong assurance ng pananampalataya mo. So yung assurance ba ng pananampalataya mo, assurance means sigurado, yung ba ay ligtas ka na? Yes or no? Yes or no? Okay, yes. Yes. Sa talata, sa Mateo 24, yes, bakit ka mo? Sa talata kasi na Mateo 24, ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Kaya ako, habang nananatili ako, alam ko nga, pag matay ako, ligtas ako kasi nananatili ako. Yun lang aking panginahawakan na nanatili ako ayon sa aking nabasa sa Mateo 24:13. Ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. O yun. Yan, hindi yan usas ng baptis, hindi yan. Ayon sa talata ng Biblia yan. Okay. Oh, okay, so kaya mong manatili, sabi mo 100% kang hindi nagkakamali, may assurance ka sa faith mo na ikaw ay ligtas, kaya mong manatili ng walang mali, ligtas ka na as osas. Yes or no? No, hindi man sa usas. Ang batan hindi usas kasi nga mayroong paghuhukom. Ating hintayin, sabi ni Pablo sa Epeso, lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. Lubusin nga eh. Kailangan lubusin natin kasi pag kumpiyansa ka na akala mo ligtas ka na, yun pala, sabi nga sa unang Korinto, kung mo ka na nakatira baka mabuwal ka. Ayan ang mga termino na ating ingatan, baka mabuwal. Sabi Pablo, wag niyo akalain na kayo nakatayo, baka mabuwal ka, mabuwal. O, yan ha. Kasi buhay pa tayo eh. Habang buhay tayo, may tendency talaga na tayo ay mahiwalay dyan. Kasi nga, andun yung tinatawag na kasalanan. Yan. Next question. Okay. So, sabi mo kanina, kaya mong manatili, hindi ka nagkakamali 100%. So, ibig palang sabihin, nagkakamali ka pa, hindi ka pa sigurado. Hindi ka pa sigurado na ligtas ka. Yes or no? Hindi sigurado kasi ang sabi doon, ang manatiling Hindi. tapat hanggang wakas siya maliligtas. Una-una, nanatili ako. Pangalawa, ingatan ko yung aking sarili na dalawang magkasala. Kasi yan ang mga batas na yung mandatos ng ating kaligtasan na kailangan talaga tayo ay susunod doon sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi sa Mateo 7:22, papasok lamang yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang kalooban ng Diyos ngayon, yung paggawa natin, ayon sa ating pananampalataya. Hindi yun sa ating gawang sarili. Ano yun? Yung gawang kautusan. Yun man yung termino doon sa Epeso, na gawang sarili, yung kautusan. Ang ating sinikap na masunod. Hindi yun. Hindi mo natin mapipit doon ang kautusan. Ang Next ating question. pagkagawa, kautusan ni Okay, Kristo. Ano yun? Next sabi question. mo kanina, Next question. kaya mong sundin lahat, kaya mong manatili. So, ngayon pala, hindi mo kaya. So, kaya mo ba o hindi kaya? Hindi sabi hindi ko kaya. Sabi ko kasi sa'yo, ang Object muna. Time stop muna. Okay, pipili ka sa dalawa, ano? Kanina, sa unang tanong ko sa'yo, sabi mo, osas ka versus hindi ganun. Sabi mo, kaya mong manatili at kaya mong sumunod ng walang mali. Kaya mong sumunod. So ngayon, sinabi mo, hindi ka pa sigurado na kaya mo. Kasi may hukuman pa, baka magkamali ka pa or ano. Kanina, sabi mo, 100% kaya mo na hindi ka magkakamali. Ngayon, sabi mo, hindi ka sigurado, baka magkamali ka. So, alin ang tama? Kaya mo o hindi mo kaya? Kaya o hindi kaya? ito yung sagot. Ito yung sagot. Kaya ko nga, Kaya. kaya ko sumunod nga. Dahil sa, kaya nga eh, kaya ko nga sumunod. Ngayon, kaya ko yan. Bakit ka mo? Meron kasing espiritu na nagtuturo sa atin para tayo ay makasunod sa mga katotohanan na
sinabi ng Panginoon. Ngayon, ang atin lang dyan na hindi natin kaya alam yung pag-judge, pag-hukom, sapagkat sabi sa Hebreo 9:27, tinakda namin sa taong mamatay pagkatapos paghuhukom. Mayroon bang paghuhukom hindi natin sabihin ligtas tayo kasi may paghuhukom pa eh. Kung walang paghuhukom, hindi na sana ligtas na tayo. Huhukom pa tayo eh. Huhukom pa tayo kasi mayroong mga panampalataya na please sabi nga di ba may kanina na mayroong mga tumalikod. Yung mga tumalikod ba? Ligtas ba yun? Siyempre, Next question. Next Okay, question. sabi mo, kaya mong sundin yung utos niya. So, ibig sabihin, ang hukom niya sa'yo, ligtas ka kasi kaya mo. Ligtas ka, yes or no? Hindi, ikaw may I sabi object. ligtas ako eh. Hindi man ikaw ang Objection judge mo eh. na, Ang objection mo na. Wait lang. Time stop. Objection, Pastor. Okay, sabi ko kanina, categorical, sabi mo, kaya mong sundin lahat, walang mali. Dito, sabi mo, hindi mo kaya. So, pinapili kita, kaya mong sundin. Sabi mo, kaya mo. So, yung sinunod mong kaya mo, yun ang utos ng Diyos. Kaya mo eh. So, nung huhukuman ka, dahil nasunod mo, ligtas ka. Yes or no? Yes or no? Pastor? Cesar? Oo. Anong tanong? Okay, sabi Paulit-ulit mo, ka lang. bro, last ano to, ano. Sabi mo, nasunod mo ang utos niya. So, sa hukuman, dahil nasunod mo, ligtas ka. Yes or no? Yes or no? No, hindi. No. Ligtas ako kasi, no. Bakit no? Ito, bakit no? Sapagkat sabi nga sa Biblia, Hebreo 9:27, tinakda na minsan sa tao mamatay pagkatapos paghuhukom. Wala pang hukom eh. Sabi mo, ligtas na ako. Ikaw may sabi niya, hindi ang Diyos. Sa'yo, ligtas ako, pero sa Diyos, hindi alam kasi nga, may paghuhukom pa eh. Malay natin, may nakita ang Diyos na ginagawa natin na hindi ba Next tama. question. Next question. So, ibig palang sabihin, hindi ka sigurado na tama ang ginawa mo. Malay mo, may makitang mali. Hindi ka siguradong nasunod mo. Yes or no? No, nasunod ko ngayon. Nasunod ko ngayon. Objection. Time Objection stop. na. Clarify natin sa mga tao, may nakikinig sa yung sumusunod, mga followers ng church mo. Sabi mo, nasusunod mo. Pero, hindi ka pa namamatay, huhukuman ka pa. Malay mo, may makita yung Diyos na mali. So, ibig mo sabihin, hindi ka sigurado na nasunod mo ang utos niya. Hindi ka siguradong tama ka. Kasi kasasabi mo lang ngayon, baka may makita ang Diyos na mali. Hindi ka sigurado na tama lahat. Yes or no? No, mali. No. No, bakit? Tayo kasi buhay pa. Sa ngayon, itong sa akin tayo hanggang sa ngayon, ako nakasunod. Sa takbo ng panahon, kasi natin alam ang ating buhay kasi buhay pa tayo, magkasala tayo sa bandang huli. At yung pala, ikamatay natin, hindi natin napagsisihan. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng affirmative. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Cesar Baladad bilang negatibo na ang osas ay biblical. 5 minutes, your time starts now, Pastor. Oh, okay. Kaya ako, sa ngayon, itong sa panahon ko ngayon, mula noon, pagtagong ko sa Panginoon, ako ay ligtas kasi nga, nasunod ko yung mga, ng Diyos, yung kalooban. Ang problema din, tayo buhay pa, habang buhay tayo, mayroon panahon na magkasala, ito ngayon. Namatay ka bigla, kasi ang kamatayan, biglaan lang yan, para magnanakaw yan. Namatay ka nagkasala ka doon ka sa di magandang kalagayan na naggawa ka ng di maganda. Namatay ka. Tanong doon, di mo na pagsisiyan, namatay ka. Mayroon tendency na sa time na yun na nagkasala ka ng gano'n na biglaan namatay ka, baka yun ang hahat mo sa'yo na kasalanan na yun. Kaya hindi ka makasiguro kasi habang buhay tayo, sabi nga ni Pablo, huwag mo kalain na katayo ka, baka mabuwal ka. Kaya buhay pa tayo eh. Kaya sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang inyong kaligtasan, lubusin natin hanggang sa matanggap ang putong ng buhay. Kaya si Pablo nung inalay na, sabi na, tapos ko nang takbuhin ang buhay, tanggapin ko na ang aking putong. O yun, kasi alam niya alam ni Pablo, mamamatay na siya eh. Yun talaga na, inamin niya na, tatanggapin niya na. Tayo kasi ngayon, dito sa ating kalagayan, kay manlalakbay pa tayo, buhay pa tayo na, may tendency magkasala tayo. Sa ngayon ako, okay ako kasi alam ko sarili ko. Kung paglaon ng panahon kay magkasala ka na hindi mo sinasadya,
Kasi siyempre tao ka lang din na nagkakasala ka, sabi mo may kahinaan. Eh kung namatay ka sa kasalanan na yun, oh, yun ang hatol sa'yo yung paggawa mo ng kasalanan na hindi mo napagsisihan. Kasi sabi nga sa Isaiah 1:18, gaano mong kapula ang iyong kasalanan na paputihin kung magsisi ka. Eh kung di ka na magsisi, namatay ka. Kaya sabi ng Katoliko, purgatorio. Buti yung sa atin may ganyan. Kung sa atin may purgatorio, kaya pwede yun kasi doon tayo dadalhin. Eh, namatay ka na may kasalanan, bahid, kunti. Hindi ka tatanggapin kasi sabi sa Revelation, walang sino mo makapasok sa langit kung mayroong bahid kasalanan, kunti. Kaya yan talaga ang ating master dyan na perfect tayo, perfect. Banal tayo. Kaya yan ako, hindi ako, sabi na, usas ka ba? Ligtas ka na. Ang kaligtasan ko, andito. Oo, andito. Ang problema mo lang, ingatan natin kasi sabi ni Pablo, ka na, nakatayo ka, baka mabuwal ka. Kumpensa ka ba? Ay, ba? Sabi nga, unang Pedro 5:8, ang ating kaaway parang tablo umatungan, naghanap ng masisila. Eh kung masila ka ng tablo, matukso ka, at namatay ka sa ganong sistema na kasalanan, pwede ba yung sabihin mo na ligtas ka pa rin? Hindi ka nagsisi? Eh yan na kapatid ang ating punto dyan. Once you always save, kung ikaw na natili sa Panginoon, na sumunod. Okay, sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang inyong kaligtasan. Lubusin nga natin eh. Sabi nga ni Pablo eh, hindi siya nakampan ko na. O, siya, namin niya, apostol na siya. Hindi sabi niya ligtas na ako. Hindi kasi nga, sabi niya, tayo tumatakbo ng takbuhin. Kaya, ibig sabihin, ang ating buhay, tumatakbo tayo sa liburang ito. Kaya, ingatan natin ang ating pagtakbo na tayo ay makatapos, makarating sa finish line. Ganyan yun, sabi mga termino ni Pablo. Kaya, bilang pastor tayo, alam natin yan eh. Alam natin yung, ngayon, ang kautusan naman na noong panahon ni Moises, yun ang gandang sinusunod yung kautusan ni Moises, yung 10 utos. Ang tanong, nasusunod natin yan kasi nga, ayon sa Espiritu, hindi na yung sa gawa ng laman na ating ipipirtahin sa kautusan. Hindi. Alam ko naman yung Episodos 8 na yan. Tayo ay iniligtas hindi sa ating sariling gawa. Ano yun? Gawa ng kautusan yun, kay Moises yun. Kundi tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Iyon ang ating biyaya ng kaligtasan na ibinigay. Ngayon, ating gagawin, manampalataya tayo. Yung sabi mo kanina na 16, yan. Yan yung ating mga doktrina. Pangalawa, anak ng Diyos ng tanggapin si Kristo. John 1:12, lahat ng tumanggap ay binigay karapat ng anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, meron kang mana. Meron kang tinatawag na mana. Kaya ako, alam ko naman yan eh. Kaya ako, nag-iingat ako sa sarili ko kasi nga sabi ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong panampalataya. Ingatan. Kaya, ang usas kasi na baptist, usas na baptist, kahit kagawa ng di maganda, ligtas pa rin. Delikado yung doktrina na yan eh. Kasi mahirati ka yan eh. Makumpensa ka ng ganyan. Hanggang sa ang iba na sa di maganda eh. May mga pastor dito na demanda na barangay na kasi nga dahil sa mga gawa sa laman. Alam natin eh. Ayaw ko lang magitin kasi wala sa debate yan eh. Hindi sa tema. Pero alam ko ang ginagawa nila na bihis talaga. Bilang Kristiyano, bilang manampalataya. Wala talaga. Oh. Okay. Ngayon, ang aking punto dito bilang konklusyon, ang kaligtasan talaga na ibigay ni Kristo, hindi na mawala. Ang tao na ang tumatalikod. Hebreo 10:38. Ngunit kung siya tumalikod, hindi kalaro na ang kaluluwa, sabi ng Panginoon. Kung siya tumalikod. Pag tumalikod ang tao, ang gagawin ng tao na yan, yun sa tinatawag na unang Juan 5:6, kasalanan ikaw mamatay. Ano yun? Yung wala ng pagkano sa Panginoon, wala ng panampalataya. Nawawala na sa kanila yung tinatawag na salita ng Panginoon. Mangyari yan eh, kasi hindi na siya nakakabit sa puno. Sabi sa John 15:5, kung ikaw hiwalay sa akin, wala kang magagawa. Hiwalay na nga eh. Ano bang gagawin mo? Hindi ka na nga, ihahagis ka na rin eh. Parang sanga, ihahagis ka na. Kaya, kapatid na Alex, ang yan ay, maganda man yan, panghawakan kasi, okay tayo. Salamat, kapatid. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative, Pastor Alex. Your time starts now. Magta-timer lang ako, Brad. Sorry. Sorry. Okay, start now. Okay, sinabi ni Pastor na pag tumalikod ang tao, yun ang delikado pag tumalikod sa pananampalataya, hindi sila ligtas. Or ayon sa mga gawa nila na mga pangit, hindi sila ligtas. Sabi ni Jesus Christ, sa mga believers na kagaya ko, ano ba yun? 10:28. Sabi niya,
Ito, buhay pa si Jesus Christ, sinabi niya to. And I give unto them eternal life. Mga kapatid, pag sinabi ni Jesus Christ na binigyan ka ng eternal life, ang meaning ng eternal ay walang katapusan, walang hanggang buhay ang ibinigay sa'yo. Hintayin ba natin, Brad, o tuloy? Bro? Bro, Rasha? Okay, so, sabi, I give you eternal life, and they shall never perish. Hindi sila mawawala doon sa eternal life. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sa Tagalog to, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So, pag ikaw ay blood justified, blood believers, ang may hawak ng kaligtasan mo ay si Jesus. Hindi yung gawa mo. Kasi, kaya namatay si Jesus Christ, walang perfect sa gawa natin, kaya tayo pag nagkakamali, meron siyang judgment seat of Christ sa mga believers para i-judge yung gawa ng katawan. Kaya sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. That everything's done in His body ay huhusgahan according to that He had done, whether it be good or bad. Ano hinusgahan? The work of the flesh. Tapos, pagdating sa judgment seat of Christ, ang huhusgahan doon ay unbelieving men, yung mga walang paniniwala sa Kanya, at yung mga gawa nito, huhusgahan din. At ang mga maling gawa doon ay lake of fire. At ang kaligtasan doon ay everlasting gospel na dala ng angel. At kanina sinabi niya yung sa James. Si James, binanggit niya, ang message ni James ay to the 12 tribes of the nation of Israel na nagpapanggap na mga Christians pero fake naman. Kaya kung babasahin mo ang full context ng James, sa James 2:26, sinabi niya sarcastically, for the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So sinasabi niya doon, mga fake tong mga Hudyo na to. Ang faith nila ay dead, ang work nila ay dead. Or faith without work is dead. Pero pag binasa mo ang full context, yung mga tao na yon nakausap niya ay walang espiritu. Kaya lahat ng ginagawa nila ay walang value. Their work is dead. Their faith is dead. Okay, now, anong danger sa turo ni Pastor Cesar? Kung nakikita niyo nung una, siya ay osas, once saved, always saved, mamaya hindi osas. Kanina, kaya niyang sundin lahat ng walang mali, yung pala, ngayon, hindi niya pala kaya. Kanina, sabi niya, ang pananampalataya o ang assurance daw ng kanyang ng parang kaligtasan ay ng faith niya, ang assurance ng faith niya ay yung or ang assurance ng kanyang kaligtasan ay ang kanyang faith or pananampalataya. When you say assurance, kasiguraduhan. Ngayon, nung sinabi ko, yan pala ang kasiguraduhan mo, ibig sabihin, pag hinukom ka ni Jesus Christ, ligtas ka. Yes or no? Sabi niya, no pa rin. Kasi baka may makita daw na mali. So, yung assurance sa kanya ay hindi sure. Yung osas niya ay hindi pala osas. Yung ligtas na siya, hindi pala ligtas. Yung kaya niya, hindi pala niya kaya. So, saan napunta yung aral? Dito nag-fall siya sa 2 Corinthians 11:3-4. Sabi ni Paul, mag-iingat kayo sa ganitong preacher. Sa mga preacher na may dalang wrong Jesus, wrong gospel, wrong spirit. Ingat lang tayo sa mga ganitong sa pastor na cute. Okay, so may God bless us all. Be justified. In Jesus' name. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin at hindi na nga nakabalik si Pastor Cesar Baladad. Ayan, nakabalik na. So, pasasalamat lang naman to. Unahin natin si Pastor Alex. Okay, maraming salamat sa mga nakinig sa aming laban ni
respected na tao, respected na pastor sa iba. At nakita niyo naman ang stand niya na sa faith niya, pinagtanggol niya ang kanyang alam. We have nothing against that kasi lagi kong sinasabi, Jesus will not come down here to say na tama ang pastor na cute o mali at ganun din kay Pastor Cesar. So kayong mga nakikinig, be the judge, have an open mind and heart at makita nyo at magkaroon kayo ng tamang kaligtasan. Brother Rasha, ano nga yung GCash mo? Ano nga, magkano ba yung GCash ngayon? 100 ba? 150? 100 lang per debate. 100. Paki-send naman dito sa group na to ha. Tapos ipa-GCash na kita at dadagdagan ko na ng 10 pesos tip. So siguro maraming ititip si Pastor Cesar. I-message ko sa iyo mamaya $100 pala, no? So lagyan ko na lang ng extra, bro. Thank you and God bless. Okay, at Pastor Cesar, pasasalamat din, bro. Nakamute ka, Brad. Pastor. Pastor? Pastor Cesar? Nakamute ka ata? Pastor? Pastor? Ako na magpasalamat para sa kanya. Okay mga kapatid, so maraming salamat dyan ka sa mga nanonood kay Pastor. I think nawala yung audio niya. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, at yung ating Facebook. Okay, follow ako mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live at doon sa naghahamon kay Pastor Alex, Pastor Cesar, pwede kayong mag-PM sa akin at directly sasabihin ko sa kanila. At usually si Pastor Alex talaga hindi namimili. Yung topic lang na gusto niya, usually sa kaligtasan. Si Pastor Cesar Baladad, maraming topic to kahit Islam nilalabanan. So, let's see mga kapatid. At, yun mga kapatid. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Bro, thank you bro ha. Bukas